Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga minamahal naming kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa akin po mga kamanggagawa sa Panginoon, doon po sa mga senior citizens, sa mga kapatid natin doon sa ibaba, sa mga minamahal naming mga panauhin, at gayon din yung mga manonood sa YouTube channel na ito. Isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa mensahe ngayong umaga, tayo po ay sumandaling manalangin. Samahan niyo po ako. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumula ng liwanag, karunungan at lahat ng pagpapala, salamat sa iyong pagkakatawag sa pananampalataya, sa pagtatanim ng iyong salita sa aking mga puso at sa pagliligtas sa kasalanan. Salamat sa iyo na tumawag sa amin sa iyong gawain, sa pagbibigay ng kakayahang magturo ng iyong salita upang ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. Nagugulimyahan po ako, Panginoon, sa kaisipang magtuturo ng Ebanghelyo. Ama, bagamat hindi ako karapat-dapat na maghatid ng isang bagay na may halaga tungkol sa mabuting balita, niloob po niyo ito para sa iyong dakilang kalooban. Tanglawan mo po ako at samahan, Ama, sa iyong liwanag na tumatago sa dilim ng aking pangunawa. Bigyan mo ako ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong Ebanghelyo. Bigyan mo rin ako ng karunungan sa pagpapahayag ng mga katotohanan tungkol sa iyong salita. Patibayin mo, Ama, ang iyong bahay-sambahan sa pamamagitan ng gawain ito. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Okay. Purihin po ang Panginoon. Napakasagana po ng biyaya ng Panginoon. No? Tayo ngayon ay dadako na po sa ating paksa na pinamagatang living for a higher purpose. No? May magandang paalala po ako na maaari nating pakinabangan sa inyo. Maaari nyo pakinabangan ngayong umaga. No? Halimbawa, kung meron kayong kaaway, patawarin po nyo yung kaaway nyo. Alam nyo, pagka ginawa nyo yun, mapapaisip po sila kung bakit mo ginawa yun. Ikalawa, huwag kayong susuko. Alalahan natin si Moises na hindi sumuko. No? Tatlo, huwag mong hayaang mawala ang galak mo sa pag-aalala. Humingi ka ng tulong sa Diyos at sa kapatiran. No? Ano po kaya ang bagay na sumisira sa araw ng tao? No? Bakit napupuyat sa buong magdamag at napapagod naman sa buong maghapon? Batay sa trend ngayon, lumilitaw na tayo po ay nasa isang lipunan na nalulunod sa pagkabalisa at pagkaalala. Araw-araw kahit sinong kausap ko, ganyan ang naririnig ko. Sa maniwala kayo hindi, according to statistics, ang karaniwang tao po ay nababalisa ng walang dahilan. Naniwala kayo o hindi, Alam ba niyo na 40% sa mga nababalisa sa mga bagay na hindi mangyayari sa buhay nila? Nagbabalisa sila pero wala naman, hindi mangyayari yun. 30% nababalisa sa mga bagay na nakaraan at hindi na mababago. Isipin niyo mabuti yun, 12% nababalisa at ginugugol ang panahon sa mga puna sa kanila ng iba. Every day, ina-entertain mo yung mga puna sa'yo. 10% nito, nababalisa sa issue ng kalusugan at pinansyal na ambisyon. At yung huling-huli 8% po, nababalisa sa mga tunay na problema ang kinakaharap araw-araw. Konti lang pala yun, 8% lang pala yun. Ayon sa statistics, Sinabi po ng ating Panginoong Hesus na anuman ang mga hamon sa buhay na ating kinakaharap, kailangan po nating unahin ang mga bagay na walang hanggan kaysa po mag-alala tayo sa mga bagay na lilipas din naman. Kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Pangalagaan po natin ang mga pagpapalang laan po niya sa atin. At unang hanapin ang kanyang kalooban sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Or we will fail. Sa ating paksa ngayong umaga, binalangkas po ng Panginoong Hesus ang mahalagang katotohanan sa pangangasiwa ng ating buhay na maghahatid ng karangalan at kapurihan sa kanyang pangalan. Sa halip na maubos po yung ating panahon sa pag-aalala, ano ang sinasabi ng ating paksa ngayong umaga? Number 1,
value the eternal over the earthly. Pahalagahan natin yung walang hanggan kaysa doon sa mga bagay ng sanlibutan. Pahalagahan natin yung mga bagay na mananatili. Things that will remain. At ito ang walang hanggan. Ito ang dapat nating tutukan sa halip na yung mga bagay na lilipas dito sa lupa. Anong mga bagay sa mundong ito ang may tunay na halaga? Tingnan natin. No? Ulitin ko, ang tunay na may halaga sa mundong ito ay ang mga bagay na walang hanggan. Alam na natin na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang at hindi po mananatili. Sa makatuwid, tanging ang mga bagay lamang na walang hanggan ang manatili o mananatili na walang hanggan. Yun lang po yun. Napakasimple lang yun eh. Yung mga bagay na tinignan natin, gusto natin. Tingnan nyo kung ano yun. Magtatagal ba yun habang buhay ba yun? O baka naman yan eh panandalian lamang. No? Mamimili tayo. No? Kung saan natin ifo-focus yung ating mga buhay. Maliwanag na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay ang pagkakaroon po ng wastong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Well, obviously, ang libreng kaloob na buhay na walang hanggan ay dating lamang po doon sa mga tao sa pamamagitan ng mga nananampalataya sa Kanya. Wala na pong iba yon. Kung hindi ka mananampalataya, wala ka sa piling ng Panginoon, sorry na lang. Pero kung ikaw ay nanampalataya, at kung babasahin mo yung mga aklat sa Biblia, maliliwanagan ka na makikita mo na kailangan mo ito. Tulad na sinabi ni Jesus sa Juan 14:6, sabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala akong makaparoon sa Ama kung di sa pamamagitan niya. Ang lahat ay maninirahan sa isang dako na walang hanggan, no? Kristiyano man o hindi. Ulitin ko po yon. Lahat po ay madadala o makakapunta sa isang dako na walang hanggan, Kristiyano ka man o hindi. Ito ang itinadhana ng Diyos sa langit kay Kristo na siyang hahatol sa kaparusahan ng mga taong tumanggi at umayaw sa Kanya. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa mga taong tumanggi sa ating Panginoon Kristo? Nasa Mateo 25:46 po yan. Ano pa mangyayari? Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po yan? Lagi nating binabanggit yan, lagi nating ipinapaalala sa mga tao yan, sapagkat, siyempre, katulad ng Diyos, ayaw din nating mapahamak sila. No? So, dapat tayong mabuhay at mamatay lamang para sa Panginoon at ang pamumuhay natin ay dapat na naaayon sa Kanyang kalooban at hindi po sa ating sarili. Masi sa Bible study na pag-aaral namin, dinadala ko lagi yun. Mahalaga kasi yung ano ba ang kabuluhan ng buhay pagkatapos nito? No? Saan ba makakarating ang tao? No? Saan siya patungo? No? Ano yung mga hakbang na dapat alam niya para siya hindi mapahamak? Di ba? Yun po yung dapat na maintindihan ng mga tao. Ang paghahangad ng mga pansamantalang interes ay isang bitag na magdadala po sa atin sa kapahamakan. Yung nakikita natin maganda, gusto natin, no? Medyo kailangan po maging maingat po tayo dyan, ano ha? At madalas, hindi natin pinag-uukulang ng mabuti at inaalam kung ano ang tama o mali. Basta ginagawa natin deliberately, yung mga gusto natin gawin, wala nang isip-isip, parang automatic na. No, ha? Pangkaraniwan pong nangyayari ito. Kulang tayo sa pagsusuri, wala nang panahon para magsuri. Nakakalimutan nating unahin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sa halip, yung mga bagay na nakalulugod lamang sa ating sarili, ang ating pinagsisikapang gawin. No? Katunayan, ganyan po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, doon po sa chapter 14, 7-8. Sabi niya, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili. Tutok niyo mata niyo riyan. Ano dumadating sa iyo? Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Ano sabi niya sa verse 8? Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y mamamatay o namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Pinag-aaralan ko nung unan bago ako maging Christian. Sabi ko, ba't kaya ganun? Ba't kaya ganun? Parang ginawa pala ako ng Diyos para sa Kanya.
At nung nagsuri ako, at nung tumatagal na ako sa Christian life ko, na-discover ko na we were made for Him. Wala na pong iba. Ginawa niya tayo para sa Kanya. No? Kaya, napakaliwanag po ng mga talatang yan, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Kung ganyan po yung dapat mangyari, paano tayo magpapasya sa mga dako na hindi malinaw na tinutukoy ng kasulatan? Kailangan mag-invest tayo ng time para magbasa. Hindi tayo dapat yumukod sa mga bagay na naglalagay sa atin sa pagkaalipin. Katunayan, ipinapaalala ni Apostol Pablo na may mga mas mataas na layunin, no, sa lahat ng ating ginagawa. Minsan kung ano na lang dumating, siya natin ginagawa. Tayo po ay nabubuhay para kay Kristo. Yun ang sinabi ng salita. Hindi binibigyang halaga ng marami ang tunay na mahalaga sa buhay nila. Yung mahalaga parang hindi nila inintindi. No? Ang kailangan pahalaga natin ay ang mga bagay na hindi lilipas o yung walang hanggan kaysa alalahanin ang mga bagay na lilipas naman. Ito ang dahilan kung bakit labis na napapagod ang tao, kung bakit hindi nakakatulog ng husto. Gulong-gulo po tayo sa mga bagay na minimiti ng maraming tao. Nakafocus lamang sa trabaho, pera, trabaho, pera, trabaho, pera, pera. Dito po umiikot ang daigdig ng maraming tao. Ito ba ang talagang tanging kailangan ng tao? Trabaho, pera, trabaho, pera. Hindi po inintindi ng tao ang mahalagang paalala ng Panginoong Hesus sa aklat po ng mababasa natin sa Mateo 6:19-21. Basahin natin ito. Sabi niya rito, huwag kayong mag-iimpok o mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Alam niyo, sa tuwing binabasa ko pong araw na to, every time, parang naalala ko yung nabasa kong article na mula sa Korea. No? Naalala ko ang kwento ng isang mayamang byuda na dumadalo sa church. Ayun ko kung nabasa niyo to. No? Isang araw, itong byudang ito, hiningan siya ng abuloy para sa isang pondo sa kanilang gusali. They were planning to build up another extension para sa mga gawain. Initially, she committed very little. Mayaman siya, mayaman. Wala na siyang kailangan sa buhay niya, mayaman na siya. Pero kaunti lang ang tulong na ipinangako niya. Nag-pledge siya, kaunti lang. Hindi naman binanggit kung magkano yung amount. Nang matapos ng gawain ng church, umuwi siya po sa kanilang tahanan. At nang makarating ito, may nangyari po sa kanya. Dahilan upang tawagan niya kaagad yung pastor. Pinilit po niyang papuntahin yung pastor sa kanyang bahay. Nang dumating yung pastor, inamin niya na kaunti lang ang naipangako niyang abuloy sa church. Parang yun ang kagad ang initially, yun ang sinabi niya kagad. Sorry po, sabi niya, pastor, kakaunti lang po yun na pledge ko sa church, sabi niya ganyan, no? Pero nagbago po yung kanyang isip, no? Sabi niya, nais niyang mag-abuloy dagdagan yung kanyang abuloy sa church, no? Kaya nagbago yung isip niya dahil may nangyari sa kanya. Hiniling niya sa pastor na basahin ang Mateo 6:19 na agad naman binasa ng pastor. Iko-quote ko. Sabi ng aklat, Matthew 6:19, binasa ng pastor, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto. Pinigil po niya ang pastor. Kaya hanggang dyan lang ang binasa ng pastor. Pinigil po niya ang pastor sa kalagitnaan ng pagbabasa nito. Kasi ang translation po sa English ng Bible, sa insekto, binanggit po dyan, moth po siya. At kung isasalin naman sa Tagalog, ito pong insekto, ito yung gamo-gamo. Yan ang nakalagay talaga sa original na text, no? Gamo-gamo. Ang sabi ng mayamang byuda, hindi ka maniniwala sa nangyari, pastor. Nang makarating ako sa bahay at buksan ko yung aking pitaka para kunin ang susi ng pintuan ng bahay, isang napakalaking gamo-gamo ang lumipad mula sa loob ng aking pitaka nang buksan ko ito. No? Hindi ko alam kung paano ito nakapasok doon. Ngayon ko lubos na naunawaan na ginamit ng Diyos ang gamo-gamo para ipaalala sa akin na kailangan magtiwala ako ng lubos sa Kanya at hindi sa aking kayamanan.
No? Pastor, kung maaari po sana, bigyan mo ako ng isa pang pledge card. Gusto ko pong dagdagan ang aking kaloob na pampondo sa church. No, makalipas pa mga araw sa tuwing mga kasulubong niyang pastor, naalala po niya yung gamo-gamo. Oo nga naman. Paano nangyari? Paano nakapasok yung gamo-gamo sa pitaka niya? No? Binuksan niya yung pitaka niya para kunin yung susi. Lumabas yung gamo-gamo lumipad. Marahil, parang imposible dahil baka maring kung ikukulong mo yung gamo-gamo sa pitaka, baka mamatay yun, di ba? Pero nangyari po ito at na-remind siya, nakita niya yung message ng Panginoon. Alam niya, maliwanag sa isip niya na mensahe ito ng Panginoon sa kanya. So, tama naman, no? Dapat tayong mamuhay ng matalino sa buhay na ito. Since pansamantala lang naman, no? Mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin at sa mga ginagawa natin. Kailangan natin isaalang-alang din kung paano nakakaapekto ang ating buhay sa iba at kung ano mga kaduda-dudang bahagi ang sinasabi natin sa kanila tungkol sa Diyos. Marahil dahil sa kasalatan ng pagbabasa, hindi tayo marunong magpaliwanag sa kanila, hindi natin masabi o masagot yung mga bagay na itinatanong nila. So bilang mga mananampalataya, tungkulin po natin na ihatid sa sanlibutan ito ang katotohanan tungkol sa Diyos. Narinig natin na bago nangyari ang tungkol sa gamo-gamo, kaunti lang yung pinangako niyang abuloy sa church eh. Pero mayaman siya talaga, mayaman siya. Kilala siya. Pero matapos yung insidente ng gamo-gamo, no, nakita niya ng buong liwanag kung paano niya pamamahalaan ang pagpapala na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Alam niyo, mga po tayo, mga katiwala lang tayo ng Panginoon, no? Yung perang ibinibigay, kinikita natin, no? Yung pinagtatrabahuhan natin. Lahat naman yan ay pagkaari ng Diyos eh. Kung pakinggan niyo yung sinabi ng Job, totoo naman, di ba? Nung pinanganak tayo, wala naman tayo nadala ito kahit ano eh. Nakahubad tayo, no? Tayo panganak, di ba? Wala tayong nadala. No? Kaya nga, lilisan tayo sa buhay na ito na wala rin madadala. No? Huwag kayong malulungkot kung wala kayong madadala kasi yung pupuntahan nyo meron. No? So dito, makikita natin, finally, natutunan niya kung paano pahalagaan yung mga bagay na walang hanggan kaysa sa mga bagay na pansamantala lang sa sanlibutan. Di ba? Alisin nyo sa isip nyo yung mga trabaho, pera. Alisin yun. No? May kausap na akong isang kapatid ng isang araw eh. Kasi ganun po talaga eh. Yung pera kinikita natin, whether we like it or not, gagastusin mo rin yun eh. Hindi naman pwedeng, di ba? Madalas inuubos lang natin yung para sa sarili natin eh, no? Pero hindi natin iniisip yung mga pangangailangan sa gawain ng Panginoon na mas kailangan, no? Kaya magandang lesson yan. Ito po ang isang simpleng katotohanan. Nabubuhay po maraming tao para lamang sa kanilang sarili. Lahat po yan, halos, no? Para sa anumang mga bagay na minimithi lamang nila. Nabubuhay sila para sa mga bagay na pansamantala lamang, sa mga bagay na hindi mananatili ng walang hanggan. Inuunan nila yung mga pansamantala kapalit ng walang hanggan. Yun ang masakit. Inuuna mo yung for today lang, pero yung bukas hindi mo nakikita, no, ha? At dahil ang lahat ng narito ngayon ay tiyak na lilipas, tayong mga nakikinig ay inaanyayahan po ng Panginoon na mamuhay para sa mga bagay na mananatili. No? Basahin natin ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 21. Ang karugtong ito nung kanina, sabi niya, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tama po yan. Totoo yan. No? Pagising mo sa umaga, ano naisip mo? Naisip mo kaya ang Panginoon o naisip mo yung pera na istinabi mo nung gabi? No? Laging may kaagaw, ano? Malaking bahagi ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Nasumpungan natin ang kagalakan sa pagkilala, pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. No? Ano mang bagay na sinasabi natin sa buhay na ito para sa Kanyang ikaluluwalhati ay may kaakibat na gantimpala at ang gantimpalang ito ay ang kawalang hanggang buhay natin. Nakapiling siya. Ipinaliwanag po ni Jesus na kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tama po yun. Malaki ang kinalaman nito sa ating puso kung ano ang ating pinahalagahan sa buhay. Nagsisilbi itong paalala kung sino o ano ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung ang ating puso ay nakatutok sa mga bagay na bagay sa langit, sa halip na sa mga bagay sa lupa,
tayo ay magiging bukas palad sa mga bagay ng Diyos. Kung hindi, lalamunin po tayo ng mga alalahanin sa mundong ito. Hindi kayo iwanan ng problema. No, ha? So, hindi naman sinabi ni Jesus na ang pagkakaroon ng maraming salapi at mga ari-arian ay masama at dapat lahat tayo ay mamuhay bilang isang duka. Hindi po niya sinabi yun. Ang sinabi niya, hindi malusog para sa atin na mamuhay na nakatutok sa mga bagay sa lupa, gayong sa kalaunan ay lilipas din. Madali namang intindihin yung salitang yun. No? Hindi rin niya sinabi na ang kayamanan ay dapat hamakin, maliitin at itakwil, na ang pag-iipon para sa tag-ulan ay masama. Baliktad po ito sapagkat ang nais ng Diyos ay tamasain natin ang buhay na masagana at kasiyasiya. Amen? Buhay na masagana at kasiyasiya. Yan po ang plano ng Diyos. No? Nais ng Diyos na ma-enjoy natin ang mga bunga ng ating pinagpaguran. No? Sa madaling salita, kailangan gamitin ang mga pagpapala para sa walang hanggang layunin. I think what Jesus was saying is that there's something greater than living for the good, and that is living for God. Ako nga po ngayon, naisip ko na sabi ko nga ganun pala pa, habang ikaw tumatanda sa pananampalataya, nagiging mas malapit na ang puso mo sa Panginoon No, nakakalimutan mo na yung mga bagay ng lupa. Kasi nga, parang sabi ko, parang napagdaanan ko na ito Sabi ko, parang nakita ko na ito. Natikman ko na yan Ano yun? Natikman ko na yung masarap na pagkain. Yung magagandang lugar na napuntahan ko na rin naman. Siguro hindi naman lahat, no? Parang natikman ko na yan Kaya parang wala na ako masyadong pananabik dyan. No? Halimbawa, yung pera nung araw, ginagastos mo sa walang kabagay-bagay. Kasama mo yung barkada mo, inuman, magdamag. Diba? Wala ka namang nakuha. Wala namang masarap doon. At yung kwentuhan nyo, paulit-ulit lang po. Hindi ba? Wala namang bago. Kaya sabi ko nga mabuti naranasan ko rin pala yung mga bagay na ngayon nakikita ko na wala palang kakwenta-kwenta. Ang dami kong panahong ginugol na nasayang. Marami sa inyo, ganyan din. Ano? It's about time na mag-focus tayo siguro. Maganda, since short lang naman yung time natin sa mundo, siguro maganda tingnan natin kung ano mabuti para sa atin. No? Short lang Parang nabubuhay ka lang para sa araw na ito. Dahil yung bukas hindi mo alam Baka mamayang gabi nga lang hindi mo na alam Right? Maganda, isipin mo siguro na, halimbawa, naisip mo na sa araw na ito, hanggang dito ko lang mabubuhay. Anong gagawin mo? Magpaplano ka pa? Sa tingin mo, kung alam mong hanggang mamayang hapon ka lang, anong gagawin mo? Magpaplano ka? Ano kaya ang nasa isip natin? No? Pupunta ako ng Boracay. Bili ako ng ticket para sa No? Kailangan natin tingnan we should look at do the things with a higher purpose. No? Punta natin yung Roman number 2. Assess the true motives of your heart. Pag-aralan mo. Tingnan mo kung ano bang mga motibo ng puso mo. Tingnan mo. Ang diksionaryong English ay tumutukoy sa motibo bilang isang dahilan para gumawa ng isang bagay, lalo na kung nakatago o hindi halata. No? Sinasabi sa kasulatan na tinitimbang at sinusuri ng Diyos ang motibo at layunin ng ating mga puso. Pinatutunayan lamang na nakikita ng Diyos ang mga hinahangad ng ating mga puso. Kung ano yung mga gusto natin. Sa madaling salita, sa likod ng bawat galaw at hakbang ng tao, God does deeper to discern the motive behind us. Nakikita niya ang mga bagay sa atin na hindi natin nakikita o ng ibang tao. Nakikita ng Panginoon ang madilim at mga nakatagong bagay, ang mga panloob na kaisipan at pagnanasa ng ating puso at isipan. Tinitingnan po niya ang kagandahan at ang katapatan ng ating puso. In God's eyes, it's not looks that count, but our hearts. Mas
Nalulugod ang Diyos sa isang taong gumagawa ng mga bagay na may tamang motibo. Tamang motibo. Ang kalagayan ng ating mga puso ay higit na nangingibabaw sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Mahalagang malaman natin na ang bawat ginagawa natin ay tinitimbang niya. Tinitimbang niya, yes. Basahin natin yung unang Samuel 2:3. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring maghambog, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Magandang gunitain natin, mga paalalang yan. Tingnan natin, saliksikin natin ang ating puso kung nararanasan natin yung mga bagay na yan. In short, God is more concerned about the motive behind our actions than the actions themselves. No? Pinayuhan ni Haring David ang kanyang anak na si Solomon na kilalanin at paglingkuran ang Diyos ng may sakdal na puso at kusang pag-iisip. Sapagkat sinisiyasat ng Panginoon ang lahat ng puso at nauunawaan niya ang lahat ng mga haka-haka ng ating mga pag-iisip. Kailangan ng pagsusuri. Ganito po ang karugtong na sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:22 hanggang 23. Ang sabi niya, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. In many ways, our eyes are the portal of the soul. Mahalaga po siya. Mahalaga siya. Malakas po ang batak nito sa kung ano ang tinuturing nating mahalaga sa buhay. The things we see daily in life. Kaya tayo natatakam, kaya tayo natatakaw yung mata natin kasi. Kaya tingnan mo yung mga bulag, wala silang minimiti na hindi na nakikita kung masarap yung pagkain. Basta pagka binigyan mo ng pagkain, nagpapasalamat sila. Mas na-appreciate nila yun eh. Pero tayo hindi. Yung mata natin naghahanap ng magandang damit, magandang sapatos, masarap na pagkain, magandang lugar, masarap na buhay. Doon tayo nakatingin. Doon tayo no? Kaya, nagbabala si Apostol Juan na huwag nating ibababa kailanman ang ating pagbabantay sa ninanasa ng ating mga mata. May mga pagnanasa to. Pinapalabo nito kung ano ang mahalaga na humihimok sa ating mga ambisyon. Kaya kailangan natin suriin at sukatin ang ating mga motibo at pananaw sa buhay. Hindi natin napapansin yun eh. Siguro ngayon naaalala natin ito kasi sinasabi, no? Kasi narinig natin. Pero kung tayo lamang, wala dyan ang isip natin eh. Parang nabubuhay tayo ng ordinaryo araw-araw, tiniknan ng mga bagay as natural. Ay, ganyan na yan eh. Ganyan talaga. Itong puno na ito, itong halaman na ito, nakikita. Hindi na tayo nagsusuri eh. Wala nang pagsusuri. Pagising natin sa umaga, magtitimpla ng kape, marahil, magsishower. Wala na, parang as usual. Wala na tayong pagkagising, upo, manalangin at magsaliksik ng buhay. Ano ba nangyayari sa akin? Ano ba talaga? Trabaho, pera, trabaho, pera, trabaho, pera. Pera, pera, pera. Pagising mo, paglabas mo, hinahanap mo pera. Pera, lahat. So, ang motibo ng puso mo, yun, pansarili. Hindi natin nahahalata tayo, no? Nahahatak tayo ng ating mga pananaw sa buhay. Sapagkat wala tayong pagsasaliksik. Hindi na tayo nag-iisip. Yung ginawa kahapon, gagawin niya, nulit lang. Di ba? Pagkagising mo, di ba, may mga nanay yan. Pagkagising, sa halip na maganda ng pagkain sa pamilya, hawak na kagad yung cellphone. Yung mga bata, ganun din. Walang Kaya nalulunod tayo sa social media. Kung ano yung mga Kaya ngayon yung mga balita, hindi ko alam kung ano totoo eh. Kasi lahat ng lumalabas sa media, hindi mo na alam eh. Hindi mo na sila mapagkakatiwalaan. Sinasabi ni Jesus na ang susi upang hindi tayo madaig ng
saninanasan ng ating mga mata sa sanlibutan, kailangan natin ng isang mulat na desisyon at ituon ang ating mga mata sa Kanya. Sa Kanyang kaharian at sa Kanyang katwiran. Yun lamang. No? Sabi po sa aklat ng Hebreo 12, mula 1 hanggang 2, ikalawang bahagi, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. No? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Yan yung susi. Yan po yung susi. Ang mata kay Jesus. Di ba? Pagising mo sa umaga, buksan mo agad Facebook. Di ba? Ano yun? Pagising mo sa umaga, cellphone agad. Di ba? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dito, sa parting ito, mahalaga po yung focus. No? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kung ang pag-iipon ng mga makalupang kayamanan ang uunahin natin, sisirain ito ang ating espiritual na kamalayan at lalabo ang ating kakayahang pahalagahan, yung pong mga bagay na pinahalagahan ng Diyos. Ngayon ko nga lang naisip na yung Diyos, ginawa niya na plano para sa tao. Kaya na nalimbag itong Biblia, parang ito na lang yung magiging guidance natin. Pero dahil ang tao nga hindi kumikilos at marami sa atin tamad. Mas gusto natin manood ng mga telenovela, no? Kaysa dun sa magbasa ng Biblia at matuto at tumaas yung antas ng kamulatan. No, ha? Kailangan ng focus. No? Habang sinusulat ko po yung mensaheng ito, nakita ko kung ano ang nagagawa ng pera sa buhay ng tao. Nakita ko na po eh. Ako personally kasi naranasan ko po eh. No? Naghahatid po ito ng pansamantalang saya, no? Sa gusto natin sa buhay na ito. Pansinin mo, bibili ako ng bagong cellphone. Di ba? Pagbili mo ng cellphone, ingat na ingat ka dahil napapanood mo sa TV yung dumulas, yung cellphone, nalaglag, nasira, di ba? Ingat na ingat ka. Ganun din, pag bibili ka ng sapatos, ng damit, ingat na ingat ka. Weeks later, wala na, wala na sa iyo yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi pansamantala siya eh. Wala siyang kaugnayan sa buhay mo eh. Wala siyang magagawa sa buhay mo. Kasi lalo-lalo na nga, kung media ang pag-uusapan dito, hindi mo nga alam kung ano yung mga nababasa mo. Alin na totoo? Magkakadigma na ba? Nagkaroon na rin ng peace? Wala na rin. Sabi nung kabila naman, naghanda na ng mga bomba. At magulo eh. Wala kang aasahan eh. No? Naghahatid to ng mga pansamantalang bagay na gusto natin sa buhay. Halimbawa, naghahatid to ng konting comfort, masasarap na pagkain, magagandang kasuotan, kasiyahan, seguridad, kapangyarihan, at iba pa. Napansamantala lang sa buhay natin. At ipinapaalala sa atin na kapag nawala ang lahat ng ito sa buhay ng tao, marirealize ng taong ito na may mas nakahihigit na mahalaga. Ito po ang pag-ibig ng Diyos na walang kapantay. You know? Marami sa atin ganun, nananabik. Uy, meron siya, dapat meron din ako. Alam niyo yun? Yan yung trend ngayon eh. Meron yung kapatid, dapat meron din ako niya. No? Basahin natin yung mga panaghoy sa chapter 3, verse 22 to 23. Ano sabi? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Yan ang ini-impress dapat ng Panginoon sa puso mo. No? Ang mga talatang ito po ay nagsisilbing paalala sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Tinitiyak nito sa atin na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang awa ay hindi mauubos. No? Anuman ang mga hamon o pagsubok na kinakaharap natin, no? Makakatagpo tayo ng pag-asa at kapanatagan
sa pagkaalam na ang kanyang katapatan ay dakila at ang kanyang pagmamahal ay hindi natitinag. Punta natin yung ikatlong bahagi. Choose daily who or what will be your God. Ang pagkakaiba sa pagitan ng maliit at malaking desisyon ay kung paano ito makakaapekto sa ating buhay. Remember, small or big decision will really affect our life. No? Maliit o malaki ito. No, ha? Ang malaking desisyon na makakaapekto sa buhay natin ay kung sino ang ating paglilingkuran. Alam ba niyo na nakita ito ni Joshua? Batang-bata si Joshua. Kaya tinawag niya ang pansin ng mga tao sa isang mahalagang desisyon. Tinipon niya ang mga kababayan niya at sinabi niya ang ganito sa Josue 24:15, ikalawang bahagi. Ang sabi niya ganito, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa luping inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yung buong sambahayan niya, sinecure niya na kagad. Mga tatay, secured ba ang family mo? Yun ang unang ginawa niya. Kaya sabi niya, para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Malinaw po yung kanyang pagpili, kung ano yung tamang pagpili. Niisip ko nga sa isip ko, ano kaya? Ganyan kaya yung mga tatay sa church. Pagka may prayer meeting tayo, dapat kasama natin sa sambahayan natin. Kasama sila lahat. Hindi naman tayo lang ang involved eh. Pagdating sa prayer, involved ang lahat. Involved tayo. No? Kaya, masasabi ba ng bawat tatay yung sinabi ni Joshua? Di ba? Maliwanag rin na sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:24. Anong sabi niya? Pakinggan niyo. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi niyo? Maliwanag na may magandang babala ito para sa ating mga desisyon. No? Walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Yun ang sinabi niya. Wala rin sino man ang may kakayahang magpaalipin sa dalawang Panginoon. Listen ha, baka nagpapaalipin ka, baka dalawang Panginoon mo. Ang ating puso ay sumusunod lamang sa isang Panginoon sa isang pagkakataon. Isa lamang sa kanila ang kanyang pwedeng sundin. You cannot serve two masters. Samantala, consistently, sinabi ni Apostol Pablo na lahat tayo ay may isang Panginoon lamang. Sabi niya ito sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sabi niya, subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Isa lang ang Panginoon. Hindi pwedeng dalawa. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng unang panahon, no, ito yung naituro ko na matagal na, no? Ang alipin po ay isang tao na walang personal na karapatan. Alam ba niyo? Ganyan ang alipin. Magagawa ng kanyang Panginoon ang lahat ng gustong gawin sa kanya ng kanyang Panginoon. In short, magagawa ng Panginoon lahat ng gusto niyong gawin sa kanyang alipin. Kasi wala namang karapatan yung alipin eh. No? Walang pangalan ang aliping ito. Wala siyang pangalan. Hindi siya pwedeng i-dignify. No? Walang patunay tungkol sa kanyang kapanganakan. Walang mga birth certificate yan. Hindi kilala ang mga magulang. Maaaring siya'y ipinagbili o maaaring din siyang ipagbili ng kanyang Panginoon. May karapatan ng Panginoon niya na hindi siya pakainin, bugbugin, at kapag tumakas ay nakatalagang patayin. Ang mga slaves nung araw, pag tumakas siyang pinapatayan. Batas nila yan. Kaya yung mga alipin kahit na hihirapan na, kahit binubugbog araw-araw, nananatili siya sa loob ng bahay. Dahil pag umalis siya ng bahay, papatayin siya. Tutugisin siya ng batas nila. Dahil bilang isang alipin, siya ay ganap na napapailalim sa kanyang Panginoon. Ang buong buhay niya,
at paglilingkod ay nakatalaga lamang para sa kanyang Panginoon. Yun ang kanyang buong buhay. If you have, kung nakita niyo yung pelikulang Roots, makita niyo yung kasaysayan ng mga alipin ko. Ano. Luma ng pelikula yan. Ang title, Roots. Mga negro na dinala sa South America. Ginawang alipin. Mga sila, may mga taling kadena sa leeg. At pati sa paa. Ang alipin ay walang karapatan. Pag tumagal na yung alipin, alam niyo kumakain yung mga Panginoon, kumakain yung Panginoon nila. Yung mga alipin nakatayo, nagpapaypay dun sa Panginoon nila. Gutom na yan, hindi nag-almusal yan. Naglilingkod sa kanilang Panginoon. At pagkatapos kumain ng Panginoon, ililigpit nila yung kainan. Tapos lilinisin nila lahat yung malinis na lamesa, malinis yung mga pinagkainan. Nakatayo lang sila. Hindi pa sila pwedeng kumain hanggang di sinasabi ng Panginoon na magsikain na kayo. Ganun ang alipin, mga kapatid. Pagkatapos, pagka ikaw masipag ka, nakataan ka ng Panginoon mo na magaling ka, masipag ka, yung bang alisto ka, no? Isang araw, bibigyan ka niya ng pangalan. Halika, mula sa araw nito, ang pangalan mo ay Dune. Ako tuwan-tuwa yung alipin, may pangalan na siya. Tuwan-tuwa yung mga alipin na, buti ka pa, may pangalan ka na, kami wala pang pangalan. Tuwan-tuwa siya, nagkaroon siya ng pangalan. Wala siyang karapatan eh. Hindi niyo alam ang kalagayan ng alipin eh. Ang alam niyo lang alipin ko eh. Yung mga napapanood niyo lang kung saan-saan, no? Kaya nga, kung maalala niyo, tayo ay mga dating alipin din. Alipin tayo ng kasalanan. Hindi natin kilala ang Panginoong Diyos. Lahat tayo ay nagkanya-kanya, nagkasala at namuhi ang Panginoon sa atin. Tayo po ay nakatalagang itapon sa walang hanggang pagdurusa. Subalit isang araw kinahabagan tayo ng Diyos. Dating alipin, naging kaibigan at ngayon ay ginawang anak sa pamamagitan ng Kristo. Kaya't ang buhay natin ay nakalaang maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang tayo binigyan ng pangalan, hindi lamang tayo binigyan ng ginawa tayong kaibigan and eventually become a child of God. Iba. Nakita niyo? So Jesus make it simple. Lahat tayo ay kailangang pumili kung kanino tayo maglilingkod. Sapagkat isa lamang ang maaring maupo sa trono ng ating mga puso. Isa lang. No? Sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring maglingkod na sabay sa Diyos at sa kung ano pa man, lalo na sa kayamanan. Either we're living for earthly or we're living for eternity. Either we serve God or we serve ourselves. Either we choose God or choose money. But we can serve both at the same time. Kaya pala yung pera, naisip ko, sabi ko nga sa kapatid, alam mo yung kapatid, yung pera, panggasos yan. Hindi mo habang buhay na makakasama yan. Isang araw lilisanin yan yung pitaka mo. Lalabas yan sa bulsa mo. Huwag mo gawin Panginoon yung pera. Get nyo? Money is just a medium of exchange. Wala po eh. Hindi siya habang buhay kapiling mo. Pero ang Diyos kapiling mo araw-araw. Amen? Pansinin ninyo, hindi po sinabi ng Panginoon na bawal magkaroon ng Diyos at kayamanan. Kaya lang, hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa dalawa. Isa lang ang maaaring maging Panginoon natin. Yun lang po yun. No? Kikwentuhan kami ng kapatid eh. Kasi, ganun nga eh. Sabi ko, yung kaya kami pera para sa pangangailangan, personal, sa church, sa kapatid, baka may kailangan yung kapatid. At kung ano pa, tulong na maring maibigay ng pera na nasa iyo. Kaya hindi siya yung parang Panginoon mo.
Hindi ganun. No, ha? Puntahan natin yung ika-4 na bahagi. Prefer wonder over worry. Ito po nakasulat sa Mateo 6, 25 hanggang 32. Basahin natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ano po tinuturo ng ating Panginoon dito? Jesus teaches His disciples to trust in God to meet their needs and not live their lives worrying. Kung nabubuhay kayo, mabuhay kayo na masarap, magana, na-enjoy nyo ang araw, everyday na binibigyan ng Diyos sa inyo. Huwag na yung pag-aalala, huwag yung pasingitin yan. Huwag nyo nang pasingitin yan. Sabi nga niya, di ba, may dadagdag ba kahit 1 araw, yung pag-aalala natin? Wala naman eh. So yung palang, yung talagang mga problema natin, yung mga talagang dumadating sa atin araw-araw, come and go lang yan. Yung iba nga, pag hindi mo pinansin, wala lang eh. Wala naman. Yun nga, sabi ko na, di ba, marami tayong mga pag-aalala na wala naman pala. Puro pag-aalala, puro... Sa buong kabanata nitong aklat na ito, si Jesus ay nagsalita tungkol sa kung ano ang nag-uudyok sa pag-uugali ng tao. Ang kanyang pangunahing focus ay ang puso. Ang ating mga kilos na nakikita ng ibang tao ay sumasalamin sa ating puso kung sino tayo. Lalo na if you're a Christian, di ba? Tapos makikita nung hindi Christian kung gaano ka nag-aalala, palagi kang... Ngunit hindi tulad ng mga tao, nakikita ng Diyos ang puso at mahatol siya batay sa ating mga motibo. Karamihan ng tao ay nag-aalala sa mga bagay na gustong makamtan. Yan po yung number 1 eh. Gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko magkaroon nito. Kaya hindi nagkakaroon kasi mali yung motibo. Kaya hindi siya successful sa buhay. Minsan, yung mga hinahagad niyang bagay, hindi naman niya kailangan. May binili na ba kayo na, binili niyo, sabik kayong bilhin, nung binili niyo pagkatapos, nasa bahay lang nakatenga, hindi naman niyo ginagamit. Nung una, gustong-gusto mo. Ngayon, pansinin mo, naalikabukan lang pala sa bahay, wala naman. Yung mga binili mo, wala naman. Hindi sinabi ni Jesus na hindi tayo magkakaroon ng mga alalahanin sa buhay. Sa halip, sabi niya, magkaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos at magtiwala sa Kanyang kalooban. Kasi kung magkakagayon, hindi tayo madadala ng mga alalahanin sa buhay na ito. Dahilan kung bakit dinadala sa atin ang mga maling bagay tulad ng yung maliit na bagay, pinalalaki. Di ba? Yan ang dahilan eh. Wala pa nga, nag-aalala na. Wala pa nga eh, nag-aalala na. Namumuhay na parang wala ang Diyos. Parang laging absent ang Diyos. Eh kung hindi ang Diyos, sino? Di ba? Bakit? Yung labis na pag-aalala kasi, alam niyo, inaalis ng labis na pag-aalala yung tuwa natin, yung galak natin, at yung ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At ibinabaling natin ang ating tiwala sa kasapatan ng ating kakayanan at seguridad.
Yan yung mga hinahabol ng tao eh. Which brings us to God's solution to worry. Roman number 5. Ang sabi, seek God's way over your way. Tingnan mo anong gusto ng Diyos. Tingnan mo. Basahin mo. Ang dami nakasulat sa Bible lahat yan. Ano bang gusto? Ano sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33 hanggang 34? Basahin natin. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yun naman pala eh. Ano pa sabi? Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Pero ngayon may problema ka na, inisip pa yung problema mo bukas. Huwag mo na isipin yun. Darating naman yung bukas eh. Ina-advance pa natin. Pero mo, punong-puno ka na nga ng problema, inisip pa, paano yung sa Huwebes? O yung sa Lunes pa pala. Hindi mo, wala pa nga eh, kapatid eh. Di ba? Wala pa. Yung, isolve mo muna yung problema mo ngayon. Ngayong araw na to, o ngayon araw ng linggo. Pagkatapos ng church, anong gagawin mo? Fellowship. Tapos ng fellowship, anong gagawin mo? Isolve mo yun. Huwag mo intindihin yung mamaya pag-uusapan nyo yung bukas. Malabo yun. Biro mo, ginagasta mo na yung araw na to para sa bukas. Eh, may panahon naman yung bukas eh. Yung panahon ngayon, yun ang gamitin mo. Get mo? Na-overwhelm tayo ng problema. Biro mo, linggo ngayon, ang problema mo nakaabot na sa Huwebes. Paano ka magiging masaya? Di ba? Lunes, kailangan ko pumunta sa Meralco. Martes, kailangan ko Miyerkules, kailangan puputulan kami ng tubig sa Pero ngayon, paano ka magiging masaya? Sige nga. Alam mo, pati dighay mo, malungkot. Get nyo? Huwag nating dadagdagan yung ating alalahanin. Maghanap upang masilayan at matuklasan ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Ito isang hangarin upang makita ang iyong hinahanap. Now, in this case, it is seeking the Lord and His will. No? It's choosing to make His priorities and purpose our priorities and purpose. Hindi, isa-isa lang. Sinasabi na ang makakaalis ng pag-aalala ay na kay Jesus at sa kanyang kaharian. Ito ang layunin ng ating pagmamahal, ambisyon, pangarap at mga gawain. Ito ay pinangangasiwaan ng ating buhay ng may lubos na pagtitiwala sa Kanya. Yun ang kailangan natin, magtiwala tayo sa Panginoon. No? One problem at a time. No? Ang lunas sa pag-aalala ay ang hanapin ang Panginoon gaya ng tinakda doon sa morning devotion natin. Mga awit 139:23. Ano sabi? O Diyos, ako'y siya sa atin. Hinighlight ko po yun. Tingnan nyo ha. Ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Pansinin natin yung mga pandiwa dyan. Siya sa atin, alamin, at saka yung subukin. Puro pandiwa lahat yan. Lahat ng mga ito ay tumutukoy sa ating pagtitiwala sa Diyos. Hiniling po ni David sa Diyos na suriin siya at ang kanyang pagkatao. Hiniling niya sa Diyos na baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Ang kanyang puso upang makita ang mga bagay na totoo, tulad ng nakikita ng Diyos sa kanya. At hinihiling niya na tulungan siyang lumakad sa mga paraan na nagpapaunlad sa kanyang kaluluwa. Hiniling rin niya na siyasatin siya upang malaman ang kanyang mga pagkabalisa, upang maipakita sa kanya ng Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. The reality is, we live now, we die tomorrow. Reality po yan. Plano tayo ng plano, hindi nga natin alam, mamamatay tayo bukas eh. Balisang-balisa tayo ngayon, bukas mamamatay ka na. Naisip niyo ba yun? Hindi ba mas magandang gugulan natin ang araw na ito para sa Panginoon? Let's enjoy life. Kain ka kung may pagkain, kung wala, di wala. Pasensya. Huwag uminit ang ulo, huwag magalit. Di ba? Kaya ka walang kanin, hindi ka nagsaing. Di ba? Ganun lang po yun. Make life simple.
Huwag nyo nang gawing complicated yan. Mas minsan nga nakikita ko, mas masarap yung kinakain nyo sa fellowship kasi sa bahay ninyo. Di ba? Mas masarap yung pagkain sa fellowship kasi sa bahay. Di ba? Maluho tayo Di ba? Pakinggan nyo yung sinabi sa Aklat ng Mga Awit sa 37:1-3. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. O yan. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Saan daw aasa? Sa Diyos. Pagka ganon, mananahan kang ligtas sa lupain. Kasi ang Diyos ang bahala sa iyo. Tutulungan ka niya. Gawin ang mabuti, umasa sa Diyos, manahan tayong ligtas sa lupain. Napaka-practical nito. No? Kapag tumingin ka sa paligid, talagang pag tinignan mo yung paligid mo, mababalisa ka talaga. Tumingin ka naman sa loob, madidepress ka. Di ba? Tumingin ka kay Jesus at magiging matatag ka. Amen? Tumingin ka kay Jesus, doon ka magiging matatag. Get mo? Huwag tingin ng tingin kasi kung saan nakatingin. Tingin ng tingin sa Facebook, tingin sa balita. Wala. Alam ko po, may ilan sa inyo o marami sa inyo ay gusto nang sumuko. Hindi na kaya ang anumang mga pagsubok. Naiintindihan ko po yung nararanasan ninyo. Alam ko po yun. May isi-share ko sa inyo isang kwento. No? Ito, nabasa ko rin ito. No? Palagi ko, wala ni isa sa man sa inyo o nakakilala kay Dr. Charles Stanley. No? Yung Stanley kasi merong dating sa akin yung apelyido na yan. No? Naging pastor siya sa FBC Atlanta noong 1971. Pakinggan nyo. Ang kanyang mga unang taon sa church ay puno ng kalituhan, kaguluhan, batikos, hamon at mga oposisyon. Hanggang sa puntong muntik na siyang sumuko dahil hindi na niya makayanan ang mga nararanasan niyang pag-aalala. Ito yung pinaka-lowest point ng buhay niya. Gusto ko na mag-give up na ako, sabi niya gano'n. Isang araw, isang elder ng church ang nag-anyaya sa kanya na dumaan sa kanyang bahay. Siyempre, magulo isip niya, pinagpaliban ng doktor ang imbitasyon ng elder. Pero kaya lang, mapilit po yung elder. Kaya napilitan siya dumaan sa bahay nito. Nang dumating siya sa bahay ng elder, sinabi nito sa kanya, Doktor, kailangan mong makita to. Ano ba yan? Sabi niya. Ipinakita ng elder sa kanya ang isang painting ng isang sikat na pintor. Ang laman ng painting ay si Daniel. Nasa kulungan ng mga leon. Nakatayo si Daniel sa iyungib ng leon at nakatingin sa liwanag na nanggagaling sa bintana habang ang mga leon ay nasa likuran niya. Tinanong ng elder si doktor, ano nakikita mo? Si Daniel, nasa loob ng iyungib ng leon. Sagot ng doktor. Tinanong siya muli, anong ginagawa ni Daniel? Sumagot si Charles, sinabi ko na siya, nakatayo siya sa loob ng iyungib ng leon. Ang kulit ng elder Pero anong ginagawa niya? Tanong nito. Galit na sumagot si Charles, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung ano ang tingin mo ang ginagawa ni Daniel? Sinabi niya, Doktor, si Daniel ay hindi nakatingin sa mga leon. Nakatingin siya sa liwanag. Pagkatapos ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng doktor at sinabing, Doktor, kailangang alisin mo ang iyong mga mata sa mga leon at ituon mo kay Jesus. Oo nga naman. No? Alam niyo, lumuluhang umalis si Dr. Stanley sa bahay ng elder at ang pagbisitang iyon ang naging turning point ng kanyang ministeryo. Dahil sa araw na iyon, hindi na siya lumingon sa kanyang mga pag-aalala. Instead, he looks to Jesus, the author and finisher of his faith. No? Marami tayong kailangan sa buhay natin na baguhin. Kailangan baguhin natin. Paano natin tinataya ang mga bagay-bagay sa church, sa pamilya, sa ating personal na buhay. Mahalaga makita natin sino ba talaga ang mahalaga sa buhay natin. Well, base sa mensahe ngayon, mahalaga talaga ang Panginoon sa buhay natin. Mahalaga siya kahit sa pera, kahit sa trabaho. Mahalaga siya sa lahat ng bagay. Ang Diyos din nauubusan.
siya rin ang pumupuno sa ating mga kakulangan. Kanino ka aasa? Kanino mo ibabaling ang mata mo? Doon sa mga problemang sindami ng mga leon? O yung Panginoon na siyang nag-aabot ng kamay sa atin sa tuwing tayo nasa baba? No? Mga kapatid, kailangan natin lumugo. Kailangan natin tumaas yung ating mga pananaw sa buhay. Kailangan makita natin ang daan na matuwid na dapat natin lakaran. Sa akin pong pagtatapos, isa sa pinakasikat na memory verse tungkol sa pangako ng Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak ay nasa Mateo 6:33. Balikan natin to. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Para sa akin, wala nang higit pa rito. Ito yung kailangan natin eh. Itinuturo ng Diyos ang direksyon kung saan natin dapat ipaling ang ating sarili. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa probisyon ng Diyos na minsan nalilimutan natin ang mahalagang pangako ng Diyos sa buhay natin. Pag-ukulan po nating mabuti ang sinasabi ng talata, kailangan nating suriin upang hindi tayo madaya. Huwag magtiwala sa sariling lakas at kaalaman sa anuman. Huwag magtiwala sa ating mga kapangyarihan. No? Huwag nating ipagyabang yung anuman sa buhay natin. Kung tayo gumaganda ang buhay natin ngayon, relax ka lang. Maaaring ginamit ka ng Diyos para makatulong sa church, para makatulong sa mga kapatid. Huwag mo ipagyabang yung kinikita mo, yung magandang kinikita mo, kung maganda ang buhay mo ngayon, kung nakabili ka ng mga bagay na kailangan mo, huwag mo ipagyabang yan. Alam mo, naalala ko tuloy again yung isang kwento tungkol sa mayabang na binata. Pakinggan nyo to. Ha? Itong mayabang na binata, masyado nagtitiwala sa mga pinangahawakan niya. Isang matandang lalaki ang may alagang aso. Kalbo ang aso niya at hindi po attractive. Ang pangit tong aso niya. Kaya palagi siyang pinagtatawanan kapag ipinapasyal niya yung aso sa daan. No? Isang araw, nakita siya ng binatang mayabang. Aba, hila-hila ng binatang mayaman, yung kanyang aso. Nagwapong-gwapo, matipunong-matipuno ang katawan at talaga namang hahanga ka. No? Hinamo ng mayabang binata ang aso ng matandang lalaki sa isang dog fight. Can you imagine? Tatang, laban tayo. No? Wala pa alam niyo, sabi nung binatang mayabang, ilalampaso ng aso kong champion ng aso mong kalbo at pangit. Nakaka-insulto, no? Wala pa nakakatalo sa aso kong ito kahit kailan, sabi nung mayabang na binata. Magalang na tinanggihan ng matandang lalaki ang hamon ng binata dahil sa tingin niya, hindi tamang paglabanin ang mga aso. Isa pa, sinabi ng matanda, no? Nanganganib ang aso mo sa aso mo, kaya huwag natin silang paglabanin. Sabi ng matanda, nanganganib yung aso mo kahit na champion yan. Tapos, tumanggi yung matanda, tinanggihan niya. Ang problema, mabilis na inutusan ng binata ang kanyang aso na atakihin, no, ang aso yung asong kalbo ng matanda. Inutusan niya yung aso niya. Tinanggal yung kadena. Mabilis na nagpang-abot yung dalawang aso ng mayabang na binata at ang asong kalbo ng matanda. Nako, di kitang-kita nyo na kung paano nangyari. Nang mawala ang makapal na usok ng alikabok, banatan po eh. Nakahandusay ang aso ng mayabang na binata. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, malakas tong aso kong ito eh. Patay po yung aso niya. Hindi siya makapaniwala, champion yung aso ko. Ang daming certificate nito. Ang daming mga medals nito. Tinanong niya yung matanda kung anong uri, anong lahi ng aso nito na tumalo sa aso niyang champion. Takanta siya eh. Sabi ng matanda, hindi ko kasi alam eh. Ang sabi lang kasi ng pinagbilang ko bago ko kinalbo yan, ang tawag po dyan ay leon. Leon pala yun, kinalbo lang ng matanda. Maring nakakatawa ang kwentong narinig natin, pero pinapakita lamang sa atin na hindi tayo dapat umasa sa sino man ng anuman. No? Maring champion ng bulsa mo ngayon,
Maaaring punong-puno ang pitaka mo ngayon. Huwag tayong umasa, lalo na sa kapangyarihan at kayamanan. Nadaya ang binatang mayabang. Maraming tao ang ganyan, patuloy sa buhay ng walang pag-asa, wala man lang pagsasaalang-alang, walang pagsusuri. Pag-aralan po natin yung katotohanan. We live to live with a higher purpose. It is a life of quality, vision, and beyond our personal needs. No? Ipinahayag ito ni Jesus ng tukoy niya na higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos. Ito yung nagpapaalam o nagpapaalala sa atin na may higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita, nararamdaman, naririnig o natitikman. Ngayong umaga, kanino kayo titingin? Kay Jesus ba o sa leon? Let us pray. Yuko natin ating mga ulo. Ama, salamat sa kalayaang magsabi ng hindi sa mga bagay sa mundong ito upang makamtan ang pinakadakilang bagay mula sa iyo. Tulungan mo kaming panatili ng aming mga mata kay Kristo ngayon sapagkat siya ang aming sapat na bahagi at pinakamataas na kagalakan. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos ngayong umaga. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin natin siya. Tayo manalangin muli. Aming Diyos na nalulugod, na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ipagkaloob mo nawa na maging masunurin kami at hindi lamang mga tagapangingig ng iyong salita, kundi mga tagatupad din naman. Gabayan mo kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga ipinahayag sa amin ngayong umaga. Panginoon, huwag nawang mawala sa amin ang iyong pag-ibig. Sa halip, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiis at katatagan upang malayo sa kasalanan at sa hatid nitong pagdurusa at kahirapan. Tulungan at samahan mo kami na maligtas mula sa kamay ng mga kaaway at maging malayang sumunod sa iyong ganap na kalooban. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang pag-iisip, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala natin Panginoong Hesukristo at ang lahat ay magsabi ng magbati ang buong bawat isa.